Yeah! Tingnan nyo nga mga katabi nyo, greet someone next to you, hug that person, touch that person, and say, I am happy you are here. Praise God. You know, I heard the teenage boy, sabi nung batang ito, actually yung mami niya, sabi niya, brother, alam niyo tong anak ko, gustong-gustong uma-attend ng feast. Sabi ko, bakit? So tinatanong ko siya, ayaw niya sumagot, nahihiya. Yung mami ang sumagot, sabi ng mami, kasi sa feast daw, ang saya-saya. Tama ba? Can you look around you? Tingnan nyo nga mga paligid. Tingnan nyo how happy people are. Tama? Di ba ang saya ng mga tao? At pag sumasaya, bumabata. Tingnan nyo nga ang katabi nyo, parang hindi na siya yan, di ba? Bumata na. Hulaan nyo nga ang edad ng taong yan. No? We are happy here in the feast because we've discovered that our God is a happy God. He is a happy God. Hindi siya yung Diyos na nakakatakot at galit pag masaya ang kanyang mga anak. Siya ang Diyos na masaya pag tayo ay masaya. Amen? But you may say, brother, how can I be happy? I have a lot of problems. Di ba pwede nyo sabihin yun? Na kayo masaya, ako hindi. Bakit? Dami kong problema. Kung ano-ano na lang ang problema ko. But let me tell you this, my dear friends. Happiness isn't about having the right situation. It is having the right perception. How you look at life, doon nag-iiba-iba ang lahat. Parehong buhay ang tinitingnan, pero pag iba ang pananaw mo sa buhay, doon mo natatanggap ang tunay na kaligayahan. Yung iba sinasabing, wala akong pera sa bulsa, nakangiti pa. Bakit? Kasi pag wala, anong mangyayari? Lalamnan. Lalagyan. Butas ang pantalong ko. Butas nga, no? Magkakapantalon na ako na bago. Amen? May sakit ako, gagaling na ako. Perception. Naalala ko yung dalawang magkapatid, kambal, pero hindi sila magkamuka. Tsaka yung ugali nila, iba rin. Yung isang bata, negative. Yung isa, very positive. So sabi nung magulang, andali nga. Subukan nga natin. Kasi itong batang itong isa, very positive. Itong isa, napaka-negative. Ganito, birthday nila, nag-usap yung mommy, daddy. Papalitan natin yung regalo nila. So ganito ang ginawa nila. Nung birthday na, sinurprise yung negative na bata, yung palagi na lang lahat, hindi maganda, binigyan siya ng bisikleta. Alam niyo sabi ng bata, ang ganda-ganda ng regalo, bisikleta. Alam niyo sabi niya, bisikleta, papawisan ako. Imagine, ganda-ganda ng bisikleta. Bisikleta, lilinisan ko yan pag madumi. Tapos, ang ginawa nila dun sa isang bata na very positive, binigyan nila ng regalo. Sabi nila, anak, halika rito. Dito ang regalo mo sa garahe. Pagbukas ng garahe, nakita nung bata na ang regalo sa kanya ay dumi ng kabayo. Alam mo yung dumi ng kabayo? Yung maraming dumi ng kabayo. Alam mo, sabi nung bata, tumawa, kumuha ng pala, at pinapala yung dumi ng kabayo. So yung mga yung nanay at tatay sabi nila, anak, anong ginagawa mo? Sabi nung bata, mami, daddy, kung may dumi ng kabayo, merong kabayo. That is perspective. That is perception. Ano yung tingin ko sa buhay? Doon tayo sumasaya. Our theme song for this series of 2 talks, today and next Sunday, is a very old, famous song. Ito po yung trabaho ko bago ako naging preacher. Ako ay dance ministry. Part of the dance ministry. Imagine, di kayo naniwala. Talaga? No? Oho, trabaho ko yan. Ako ang nagpapasayaw ng mga tao sa mga big events. Sa Araneta Coliseum, sa Ultra, sa Rizal Coliseum. Pag mga big events na, that's my job. I'm the music leader at ako ang nagpapasayaw. At gagamitin ko naman ang galing ko ngayon sa inyo. Papasayawin ko kayo ng anong kanta? Ang buhay ng Kristiyano
ay masayang tunay. Ha? Alam nyo ba yun? Sino nakakaalam? Ayan, practicein natin. Isang tugtugan lang. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang action lang ay ganun lang ng ganun. Yan. Anong ibig sabihin yan? Wala lang. Para masaya. Para sumasaya. Tapos gagalaw nyo rin ang konting katawan nyo. Up, down, up, down. Yan. Tapos papalitan ko yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay ng nagkakamayan, nagyayakapan. Gayahin nyo na lang yung dancers kung anong gagawin. Masaya ba kayo? Hey! Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ngayon naman, nagkakamayan. Ang tunay na Kristiyano ay nagkakamayan. Okay, go around. Shake hand. Ang tunay na Kristiyano ay nagkakamayan. 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 Ang tunay na Kristiyano ay nagkakamayan. Nagkakamayan. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang nagkikitian. Ang tunay na Kristiyano ay nagkikitian. Show your smile. Nagkikitian. Nagkikitian. Ang tunay na Kristiyano ay nagkikitian. Nagmamahalan. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahalan. 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 Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahalan. Naglulugmagan. Ang tunay na Kristiyano ay naglulugmagan. 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 Ang tunay na Kristiyano ay naglulugmagan. Nagyayakapan. Ang tunay na, okay, embrace. Exchange partner. Embrace someone near you. Tunay na Kristiyano ay nagyayakapan. Masayang tunay. Ang tunay na Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. We are happy, Lord, because you are here. Tell someone next to you, God will bless you today. God will bless you today. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino mga sumayaw talaga? Taas ang kamay. Makakatanggap ng kagalingan ng mga sumayaw. Ano yan eh? Pag pinapawisan ka, lumalabas ang toxin sa katawan mo. Huh? Hallelujah. Thank you, Lord. Let's come before our God now and declare with faith what we have been praying every day. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word, so I will become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's Servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Amen.
the word of the Lord. I'm going to read two passages today. From James chapter 4, verse 1, the word of God says, "You do not have because you do not ask." One big message is this: you have to supersize your faith. Can you say supersize? Supersize. If you want to supersize your faith, you have to supersize your prayers. You have to ask, or you have to pray bold prayers. Ask what is yours from your God. Nahihiya tayo minsan ganon. Tayo mga tao, meron tayong hihilingin sa Diyos, sasabihin, wag na lang Lord, kasi baka sabihin niyo, swapang ako, tsaka baka inaagaw ko yung biyaya ng iba. Hindi totoo yun. Mga kapatid, I would like you to believe in this. The blessings of God is too much for you to consume alone. Hindi mo kayang kunin lahat ng biyaya ng Diyos. Kaya huwag ka nang mahiya humingi ng para sa'yo. Sa'yo yan. The Word of God says, you do not have because you do not ask. Hindi mo hinihingi. Bakit? Kasi baka sabihin ng katabi ko, I'm too greedy. Baka sabihin nila, kaya ako ganito kasi wag na lang. Wag po. Hingiin nyo yung para sa inyo. Hindi nyo mauubusan yung katabi nyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo ako mauubusan. Hindi mo ako mauubusan. Ang isang biyaya na para sa iyo ay para sa iyo. Kaya kunin mo ito because this is, or these prayers, these are for you. There's a story, I know you've heard this I've heard this a long time ago. May isang tao namatay, umakyat sa langit, tapos nagmamasyal siya sa langit, nadadaanan niya yung mga mansyon, yung mga trabaho sa langit, yung mga anghel. Biglang napadaan siya sa isang malaking mansion. Tapos sabi niya, St. Peter, ano yung nandyan? Si St. Peter, naku, wag ka na dyan pumasok. Hindi, gusto kong tingnan. Wag na lang. Gusto kong wag na nga. Baka malungkot ka, sabi ni St. Peter. Hindi, okay lang. So pumasok yung tao. Pagpasok niya, nagulat siya. Nakita niya, ang daming mga kahon-kahon. Tapos may mga pangalan niya. Tapos binuksan niya yung kahon. Pagbukas niya, nalo nga siyang nalungkot. Bakit? Ang sabi niya kay St. Peter, ito yung mga pangarap ko na hindi ko natupad. Binuksan niya isang kahon, ito yung mga gusto kong ipagdasal, pero hindi ko nakuha. And then he realized, kasi ito yung mga gusto ko na hindi ko ipinagdasal. Bakit? Kung ano-anong dahilan. Pwede ang dahilan ay, nahiya kasi ako kay Lord. O kaya, kasi feeling ko hindi niya kaya. At binitawan niya yung papel at sabi niya, sa akin sana lahat ito, hindi ko lang hiningi. Mga kapatid, ano yung mga panalangin na hindi nyo tinuloy? Meron ba kayong gustong mangyari sa buhay niyo? Tapos sabi, wag na lang. Kakahiya. Wag na lang, baka hindi kaya ni Lord. Halaga? Meron ba siyang hindi kaya? Meron ba siyang ipagkakait sa'yo? My dear friends, the enemy of the best is not the worst. The enemy of the best is good. Your prayers, sometimes our prayers are just good in itself, but they are not the best prayers. God knows what is best, and He wants to give it to you every time. I would like you to look at Jesus on the cross. Look at Him. He died for you. What else can He not do for you? What else? He has given you so much. What else can He not do? Brothers and sisters, God expects us to ask. If you are not asking for God's favor, if you're not asking God to bless you, then you are not releasing your faith. You are not releasing your faith. I was a teenager when I had a desire to preach God's word to a multitude of people.
Bata pa lang ako, sabi ko, Lord, gusto ko maging magaling na preacher. Parang si Bo Sanchez, yung nandun ako sa mataas na lugar ng Araneta, nakikita ko si Bo na nandoon. Sabi ko, gusto kong makasama yung taong yun mag-preach ng Word of God. And I prayed for that. Hindi ko sinabi, yabang ko, Lord, ano? Sinabi ko, hindi, gusto ko. Bakit? Because I would like to bless people. I ask for that. What are the prayers you have been asking for? Or, my question is this, have you really asked God? If you did you ask for enough? Humingi ba talaga kayo? Humingi ka ba talaga na, sige Lord, punuin mo na ako? You know, other people, they pray small prayers. Ganito ang panalangin nila. Yung iba ganyan, Lord, increase nyo naman ang salary ko kahit 100 pesos lang. Ba't di ka humingi ng 1,000? Yung iba, small prayers, Lord, dalaga siya. Kahit sino na lang. Makapag-asawa lang. Grabe panalangin, ano? Hindi ka naman gano'n, di ba? Hindi, kahit sino na lang. May nakalaan para sa akin. Amen ba, mga single ladies? Hindi yung Lord, kahit sino na lang, kahit sino, basta bumukas ang pinto, kung sino lumabas, siya na. Di ba? Parang, talaga? My dear friends, please be careful with those small prayers because you might get what you ask for. Other times, you might ask, Lord, if you will just help my marriage survive. Mag-survive lang yung aking marriage. Okay na. Yung iba, ang prayer nila, Lord, basta mabuhay lang ako ngayong araw na to. Makaraos lang. Small prayers. Makakain lang. Makamerienda lang. Okay na ako. Yung iba, Lord, yung anak ko, kahit maka-graduate lang. Wag lang ma-kick out. Small prayers. You must be bolder than that. Why? You're a child of God. Don't pray small prayers. Supersize your prayers and you will supersize your faith. You have to be asking, Lord, my marriage will not just survive. My marriage will be blessed so that my marriage will bless other people. You have to dare to ask the Lord, Lord, I will thrive this year. Lord, hindi lang ako, hindi na ako uutang sa taong ito. Ako na ang magpapautang. Be bold enough to pray those prayers. Lord, I am asking that my child become a leader in school. That he will find his destiny. Ganun ang panalangin. Hindi yung sana, hindi siya ma-kick out. Hindi ganun. Ang panalangin dapat bold. Panginoon, darating na ang matagal kong inihintay na lalaki na hinahanap-hanap din ako. Siya ay pogi, matalino, at matanda, mayaman, at makadiyos. Amen? Huwag kahit sino na lang. Small prayers yun. Brothers and sisters, the Lord is telling you, you have not because you do not ask. I would like you now to just close your eyes, bow down your head. I would like you now to pray the prayers that you stop praying, the things you stop asking from your God, that you believe are yours. Ano ang mga panalangin ito na talagay para sa iyo? Panginoon, sa mga sandaling ito po ang aking panalangin. Pakinggan mo ang laman ng aking puso. Matagal ko nang itinago.
Matagal ko nang hindi pinaniwalaan na matutupad. Kaya lang sa araw na ito, may sinasabi ka, Panginoon. Personal mo akong kinakausap, binibigyan ng pag-asa na hindi mo nakalimutan ang panalangin hiningi ko sa iyo noon na hindi pa natutupad. I would like to claim these prayers, O God, the answered prayers, O Lord. They are for me. I know that you desire what is best. I leave them up to your hands, O God. These are my prayers. Brothers and sisters, in your silence, I would like you to have this faith in your God and tell Him those prayers. He is listening. He is listening. Hallelujah. Do not be ashamed, my dear friend. Ask from your God. He desires and He expects that you ask from Him, so you will receive them. And I believe heaven is open right now, and God is pouring out your blessings to you. Your personal blessings are coming right now. Receive it, my dear friend. Receive them right now. Answer to your prayers. Healing from the Lord. Restoration of broken relationships. Promotion at work. New business. A high grade in school. Healing emotionally, psychologically. And a promised dream in your heart. According to your faith, let it be done to you, Jesus says. According to your faith. So believe it, my dear friend. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for moving creation right now to answer our prayers. Inaangkin na namin ang kasagutan ng aming panalangin ito. We claim our prayers are answered in the mighty name of Jesus, your Son, who lives and reigns together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And we say, thank you, O Lord God. We bless your name because you blessed us today. We want to give it back to you. Give back the glory to you, O Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sing with us. Blessed be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Lord. Oh, we bless your name now and forever. Come on, brothers and sisters, put your hands together for your God and declare and thank Him and bless Him today. Oh, yes, Lord. Thank you, Father. Oh, glorify your name.
Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, for the slave in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to rain. When the darkness closes and love still lies. Come on, declare it. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Prophesy to someone next to you and tell that person your prayers were answered. Let's give a big hand to our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our surprise for you today is to preach more the Word of God is no other than our friend, Brother Michael Angelo Lubrin. Salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. O, sige, upo na po kayo. Yun ang surprise sa inyo talaga. Kasi mukhang alas 9 pa, nakatayo na po kayo, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, paus po ako kasi sa hirap po ng buhay ngayon, pati ho yung kasal, kinakarir ko na. Nag-MC po ako ng kasal kahapon ni George Gabriel. Magkakasama nga kami ni Brother Aaron. Pasensya na kayo, hindi na kayo na-invite ni George. Biglaan yung kasal niya. 2 hours lang sila nag-decide na magpakasal. Tuloy-tuloy na. Ako po ang MC. Ganun po kahirap ang buhay. Natutuwa po ako, nakarating po ako. Medyo na traffic lang ako. Hindi ko akalain na may piyesta pala ngayon. Piyesta ng traffic, no? Ang traffic doon sa may papasok dito, pero natutuwa po ako na nakabalik ako dito. Alam niyo, mahal na mahal ko po ang Feast Alabang kasi po, pag nandito ako, di ba? Joke lang, kayo naman. Agad-agad kayo naniniwala. Sinasabi ko sa lahat yan, pag nasa Laguna ako, ganun din na sinasabi ko. Biro lang, natutuwa ako pag nandito ako kasi ito walang biro. Dito lang kasi ako nakakapagsalita ng 20 minutes na matagal. Kasi sa ibang feast, 10 minutes. Sabi ko nga kay Brother Bo, patayin nyo na lang ako, no? Sana uod na lang ako, no? Alam niyo naman, pag 10 minutes, nagsisimula pa lang ang bibig ni Brother Michael dahil, alam niyo naman, bungangang naging tao ako, di ba? Yung pinanganak ako, bunganga lang ako, unti-unti lang ako nagkakamay, katawan, gano'n, no? Natutuwa po ako, nakabalik ako dito. Marami pong salamat sa mga sumuporta po sa libre ko. Nakakahiya naman po. Number 2 bestseller lang naman po ako sa National Bookstore.
At naku, nagpapasalamat ako kay Brother Arong kasi yan ang mga numberong sumuporta sa akin. At sa mga hindi pa po nakakakuha ng libro ko, mahiya naman po kayo sa sarili nyo. Nandiyan po ang National, baka may ilan na lang po. Nasa third printing na po kami, almost 20,000 copies na po yung naibibenta in just 3 months. Ano po. Salamat sa nanay ko, binili niya lahat. Thank you, Mami. No, salamat po. At alam niyo po, may sorpresa si Brother. Malapit na pong lumabas yung ikalawang ihip. Kung nagmamadali po kayo, kayo na po ang magsulat at mag-print. No? Pero malapit na po siyang lalabas. Pero bago po lumabas yung ikalawang ihip ni Brother Michael, naalala niyo, binanggit ko sa inyo, magkakaroon po ko ng CD album kasama si Noel Cabangon at saka si Gary Granada. Ang title ng aming album, Small Brotherhood. O, hindi ko na kailangan explain. Alam nyo na yon. At para bigyan ko kayo ng sample, hindi ako ready. Track number 4, pakiplay mo na. Palakpakan naman. Ay, hindi po yan. Mamaya pa po yan. Kanta ni Ay yan, hindi akin yan. Yan, kuya. O, palakpakan niyo ko ulit, nagkamali siya. Pakilakasan mo, kuya. Pwede pakihinto muna ulit. Hindi ako nakapasok, dahil pumasok na ako eh. O, may kasabihan nga pag nabasa niyo ang Biblia, where 2 or 3 are gathered, surely there is picture taking. Tatandaan niyo yan. Pag may 2 o 3 Pilipinong naririto, may picture taking dyan. Promise. O, play mo na, kuya. Tandaan niyo kung saan mayroong 2 o 3 nagtitipon sa ngalan ng Panginoon, nandoon siya. Ito po'y ginawa ni Mr. Gary Granada. Kung saan mayroong 2 o 3 nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. Ang lamig ng boses ko, no? Hindi man tayo karamihan, ngunit nagkakaisa. Ang kanyang kapangyarihan manggagaling sa kanya, kung saan mayroong 2 o 3 nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. Ang ating ipaglalaban, RH Bill, ay ipaglalaban ng Diyos. Ang ating tinutulan ay tututulan ng Diyos, kung saan mayroong 2 o 3 nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at isa sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. O tingnan mo yung katabi mo, wala lang. Di man tayo karamihan, ngunit nagkakaisa. Ang kanyang mga pagpapala mapapasa atin tuwi na, kung saan mayroong 2 o 3 nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan, sa kalagitnaan, sa kalagitnaan naroon siya. Ang ganda ng kanta, diba? Alam nyo, sabi sa akin ni Boy Abunda noong nakaraang linggo, brother, I'm sure magbe-bestseller din yan. Oo, alam ko naman maraming bibili ng CD niyan, pero nag-aalala ko, baka mauna pang mag-platinum yung pirated, no? Kakahiya naman. At sana pag bumili po kayo ng CD, kasi po yung CD niyan, ang proceeds po niyan ay mapupunta naman po sa mga matatandang paring retired na wala na pong pera, walang sumusuporta. So, 350 lang po yung CD. Ngayon may option kayo. It's either bibili kayo o kayo na lang mag-alaga sa mga pare. Parang mas madali ata yung bibili na lang kayo. Mas mahirap alagaan yung mga yun. Ang kukulit nun dahil matatanda na. Saka nakikiusap naman ako, wag nyo naman po i-burn. Kahit meron kayong burner, wag nyo i-burn. O, ito usapan natin ha. Pag binurn nyo yung CD ko, kung anong gawin nyo sa CD ko, yun ang gagawin ng Panginoon sa kaluluwa nyo. Okay? Pag binurn nyo, i-burn kayo sa impyerno. O, ayan ha. Magandang usapan yan ha. Mamatay na talaga mag-burn, ha?
Alam nyo, pumasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma at nakakatuwa sapagkat lahat ng tao ngayon mababait. Lahat ng mga batikan chismosa sa parokya, pahinga. Totoo yun. Kasi yung mga nuknukan ng chismosa, yun din yung mga nagsisimba. O, tingnan mo yung katabi mo, o diba? Kitang-kita sa mukhang ng langlintik na yan. No? Lahat nagpapahinga, mga kapatid. Kaya nga, alam nyo po, ang fasting po ay hindi lang sa pagkain. May tinatawag rin tayong fasting of the ears. Kaya nga napansin nyo, walang aleluya, walang papuri sa Diyos. Kasi may kalungkutan. At pagdating ng Huwebes Santo, hindi nyo na maririnig yung bell. Bakit? Nawawala na naman. Lagi nananakaw yan yung bell, no? Hindi. Fasting of the ears. May tinatawag din tayong fasting of the eyes, kaya yung mga rebulto tinatakpan. Bakit? Nahihiya, madudumi na kasi sila. Hindi. Fasting of the eyes. Fina-fasting lahat ng senses natin para sapagkat yung mga senses na yan din na nagtuturo sa atin, magkasala paminsan-minsan. Pag natutunan mong swetuhin yan, matututunan mo yung swetuhin ng sarili mo. Sabi, brother, paano naman yung hindi pagkain ng karne? Well, you could be creative. May kaibigan nga ako, hindi kumakain ng karne, pero palamura. Ay, naku, kumain ka na lang ng karne. May kaibigan ako, simba ng simba, pero nuknukang walang hiya. Ay, naku, wag ka na magsimba. Maging mabait ka na lang sa kapwa mo. Mas malulugod pa. The Lenten season is not about the don'ts. It's about the do's. Ano ba yung dapat natin gawin? Mahalin natin ang isa't isa, magpatawad tayo. Yung iba nga, fasting ng fasting, abstinence ng abstinence, ang sasama naman ng ugali. Mga kapatid, hindi pwedeng double standard. Nakasisimba nyo lang, mamaya nagmumura na kayo. Kasisimba nyo lang, hindi kayo marunong magbigay. Para yung nakita ko, nagsimba siya, First Friday, Sacred Heart. Naku, naiiyak-iyak pa siya sa misa. Nung umuwi, pagbukas niya ng cabinet, napamura, sabi niya, punyeta! Nanakawan ako, ninakaw yung mga gamit ko. Tinawag yung asawa niya, manding! Manding! Ninakawan tayo ng katulong natin, walang yang katulong yan. Sabi ng asawang lalaki, ano bang ninakaw sa'yo, manding? Nawawala yung mga mamahali natin, mga tuwalya. Sabi, anong tuwalya? Yung mga tuwalya na may nakalagay na Manila Hotel. Ano ba naman yan? Magnanakaw ka rin naman pala. No? Tanungin natin, ang panahon ba ng Kwaresma ay nagiging pamamaraan para paalalanganan tayo, magpakabay tayo? Kapatid, tandaan nyo, you belong to God. Sabi mo sa katabi mo, you belong to God. And if we belong to God, we belong to God's love. Kahit anong pasikot-sikot ang gawin mo sa buhay mo, kung para sa Diyos ka, para sa Diyos ka. Tingnan nyo si brother, 4 na taon na ako nasa labas, nagpahinga ako sa seminaryo. Dahil alam nyo naman, ang hirap magpare pag may itsura ka. Ang hirap. No? Lagi na lang ako nasasabihin na, sayang ang itsura mo, may itsura ka pa na. Bakit? Kahit naman ang langaw, may itsura, di ba? Pinanginayangan. 4 na taon na ako nasa labas, marami na po akong naranasan, marami na po akong naging trabaho. Pero natutuwa ako na sabihin sa inyo na ngayong oras na ito, gusto ko pa rin magpare. Okay, hindi kayo naniwala, di ba? Gusto ko pa rin sa puso ko dahil naniniwala akong kahit anong gawin pasikot-sikot sa buhay mo, lumihis ka man sa pag-ibig ng Diyos, pag sa Kanya ka, sa Kanya ka. At tatandaan nyo yun. Yun ang maganda sa pag-ibig ng Diyos, inaangkin niya tayo. At pag inangkin ka ng Diyos, lahat magiging maayos. Naalala ko, kahit yung pinakamasamang tao ay may kabutihan pa rin sa kalooban. Naalala ko yung 2 hired killer, na ipapatayin sila, inaabangan nila sa kanto, nakadapa na yung 2, babanata na yung tao. Yung tao na late nang dating, 2 hours, hindi pa dumarating, inip na yung 2. Sabi ng isang hired killer, ano ba yan, putya, nasaan na ba yung papatayin natin? Ang kanina pa tayo dito Sabi ng isang hired killer, oo nga nag-aalala na ako, baka may nangyaring masama sa kanya. Sana wala naman, pray tayo. Diba? Kita nyo yon, kahit yung mga mamamatay tao, ang bait-bait nila, diba? Kasi nga, may kabutihan sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit mukhang nuknukan yan, no? May kabaitan dyan, may kabutihan dyan, sapagkat nasa Kanya ang Panginoon. Kita nyo, no? Nakakatakot na sa panahon natin ngayon, nagkaroon ng tsunami sa Japan. Pero bilib na bilib talaga ako sa mga Pilipino. Ang dami nang namatay sa Japan, nakakapag-joke pa tayo na may kumalat pang text na, huwag kang lalabas, may sumabog na chocolate factory. Baka maulanan ka, maging Coco Crunch ka. Ano ba naman yan? Tayo kaya magano, tas ganunin ka. May nag-email pa sa akin, brother, nalulungkot ako, may tanong ako. Akala ko naman kung ano yung tanong niya. Sabi niya, brother, yung nangyari sa Japan, nasa na mga Japanese superheroes, nasa ng Voltes 5, nasa ng Bioman.
Nasaan si Blackman? Sabi ko, ano pa naman yan? Pero alam nyo, believe ako sa mga Hapon, nakakatuwa sila. Doon ka lang nakakita sa kanila, pag lumindol, lahat ng tao naglalabasan. Dito sa atin, hindi pag lumindol, yung mga kapitbahay mo nagpapasukan na, nakawang ka pa, no? Only in the Philippines. Believe ako sa mga Hapon, kaya hindi ako magtataka na sa 2 buwan lang, ilang buwan lang makakabangon ng Hapon, mga Hapon. Kasi sila disiplinado. Nakita mo, kulang sila ng tubig, nakapila sila. Hindi nagtutulakan. Gawin mo sa Pilipinas yan, good luck, no? Nagtutulakan, nagmumurahan pa, no? Doon ka lang makakakita sa kanila, yung may-ari ng nuclear plant, yung vice president, isa-isang lumapit doon sa mga naapektuhan at nag-apologize siya. Isa-isa siyang humihingi dito sa atin. Yung mga politiko natin, itago natin sa pangalang ombudsman natin. Halatang halata na. Sabi niya, wala naman po akong ginagawang masama. Yun nga po. Kasi wala rin po kayong ginagawang mabuti. Sana gumawa na lang po kayo ng masama, at least may nagawa po kayo. Dito ka lang makakakitang guilty na pero hindi umaamin. Sa Japan, umaamin sila sa pagkakamali. Kaya nga hindi ako nagtataka, napakayaman at maunlad bansa. Tingnan niyo yung mga tao, yung mga refugee, nasa refugee camp pero nakapila. Dito sa atin, masunugan lang, ang dudungis na ng mga tao. Sa kanila, parang telenovela, parang mga artista yung mga tao doon. Kaya hindi ako nagtataka na ultimo sa technology, advance na advance. Diba? Alam nyo ba, pag pumunta kayo sa Japan, wala kayong makikitang security guard sa mga mall nila. Ang security guards nila ay mga robot na. Umiikot yung robot. 30 minutes nakakahuli yung robot ng mga shoplifters. Nung nalaman ng Amerika, bumili ng robot sa Japan. Pinakalat ng Amerika yung mga robot na nabili sa Japan. In 15 minutes, nakakahuli sila ng mga magnanakaw sa mall. Gumaya ang Pilipinas, bumili tayo ng robot. Pinakalat sa mga mall. In 5 minutes, nawawala na yung mga robot. Pati yung robot na naakaw na. Mga kapatid, ngayon po ay panahon ng Kwaresma. Pinapaalalahanan tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ang Diyos na mamatay sa mga taong hindi karapat-dapat sa pagmamahal niya. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag ka matakot. Practice na to ng horror house, no? Diba? Yung pagmumukhang yan, minahal niya ng Diyos. Kaya nga ito ang hiling natin, na sana maghari ang Diyos sa puso natin. Na sana sa mga sandaling ito ay pagharian ng Diyos ang ating mga buhay. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, Kuya, pakiplay mo na. Sinabi ko na po yung maghari na. Si Kuya naman, sinabi ko na sa'yo, play mo na eh. O yan. Na pagharian tayo ng Diyos. At sana, gulo mo Kuya ha? Ayan, hininto mo naman. Ano ba naman yan? I-play mo na. Sabi ko sa'yo, pag maghari, play mo na. Yan ha. Kasi 20 minutes lang ha. Pero sana ito po ang dasal natin na maghari ang Diyos sa ating mga puso. Itong kanta pong ito ay ginawa ni Mimo Perez. And I'm reviving the song because this song speaks of God's kingdom na parang butil na ipinupunla sa ating mga puso. Katulad ng munting butil na sa lupa'y natanim at naging punong mayabong na nagbibigay lilim sa aming abang kalagayan, sa aming karukaan, nasaksihan ang pag-usbong ng iyong kaharian. Minsan pa sa amin ay manahan ka sa aming puso, sa aming tahanan, sa iyong sambayanan. Maghari ka sa amin, Panginoon aming dalangin. Maghari ka sa amin, maghari ka sa amin. Ang laki ng bunganga ko, no? At manahan ka sa aming piling. Ito ang dasal natin na sana'y pagharian ng Diyos ang ating buhay at ang paghahari niya ay maibigay natin sa isa't isa. Pakinggan niyo po itong second stanza. Uhaw sa katarungan, gutom sa pagmamahal, sa gitna
gitna ng mga digmaan at kawalang pakialam, buhayin mo sa aming puso binhinang kaharian. Itulot mong aming bawiin aming karangalan. Minsan pa sa amin ay manahan ka sa aming puso, sa aming tahanan, sa iyong sambayanan. Maghari ka sa amin, o Panginoon aming dalangin. Maghari ka sa amin, maghari ka sa amin, at manahan ka sa aming piling. Maghari ka sa amin, o Panginoon aming dalangin. Maghari ka sa amin, maghari ka sa amin, at manahan ka sa aming piling. At manahan ka sa aming piling. Sandali lang po ang buhay natin mga tao. Alam niyo po ba yon? Isa may nagtanong sa akin, brother, bata-bata mo pa, ang dami mo nang narating. Ang layo na narating mo. Sabi ko, talaga, umabot na ako ng Cebu, Davao, malayo na po sa akin yun. Taga Maynila po kasi ako. Buti hindi lumalaki ang ulo mo, sabi ni Susan Enrique sa akin. Sabi ko, Susan, maliit ang katawang ko. Kung malaki ang ulo ko, anong itsura ko niyan? Magmumukha akong mascot niyan. Hello Kitty. Ano? Kaya nga pa nag-uusap-usap kami ng mga preachers, lagi ko sinasabi sa kanila, minsan inisip ko, patanda na tayo ng patanda. Nag-aalala na ako, tumatanda na ako. Sabi ko, Diyos ko, kung nag-aalala ako, paano pa si Brother Arun, di ba? Mas diyamak na mas matatanda naman sa akin yung mga yan, no? Pero alam nyo, sabi ko kay Susan, kaya hindi lalaki ang ulo ni Brother, kasi alam ko darating ang panahon, papalitan ako. Hindi ako dapat yumabang kasi alam ko sandali lang ako dito. Pinagkatiwalaan lang ako ng Diyos. At darating ang panahon, may papalit sa akin mas magaling, mas nakakatawa, at mas cute pa siguro. But for now, with all humility and in the mighty name of the service in Jesus Christ and His church, let me occupy this place for now. Dahil sasagutin ko rin sa Diyos, pag hindi namin ginampanan ang ibinigay sa amin at inatang sa aming mga balikat. Ngayong panahon ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo ng gampanin natin. At ano ang gampanin natin? Na maglingkod tayo at magmahal sa isa't isa. Yan ang ipinakita ni Kristo nung kanyang hinugasan ang paa ng mga alagad. In fact, hindi nga pag-ugas yun pag-foots pa ng mga paa ng alagad yun. Malawa ang papangit ng paa nun, hindi lang sinabi, nahimatay pa Panginoon doon. Pagtaas ng paa ni Juan, nahimatay ang Panginoon. Ano ba yan? Paa, tipak-tipak, no? Parang mapa ng Pilipinas, no? Sana nauunawaan natin that the reason why Jesus Christ took the office of a slave, so that we might be reminded of our call to love by serving one another. In our modern world, you see so many people who stand on their dignity when they ought to kneel down in front of their brothers and sisters. Mga kapatid, kung sinasabi mong lingkod ka ng Panginoon, dapat isabuhay mo ang kanyang ginawa. Diyos ko, paano nyo masasabuhay? Minsan, di nyo nga naiintindihan. Kaya yung second book nga, tungkol yun sa mga rebulto, tungkol sa mga nobina, na kung ano-ano ginagawa nyo, di nyo naman naiintindihan. Nung isang araw, may nakita ko, matanda, nagdadasal lang istasyon ng krus. Nagtataka ko, ba't pabaliktad? Imbis na 1 to 14, 14 pababa. So sinita ko, sabi ko, Nay, mawalang galang na nga po. Parang baliktad po ating pagdarasal nyo ng istasyon. Sabi niya, ay, baliktad ba? Kaya naman pala nagtataka ako, imbis na pahina ng pahina yung Panginoon, palakas siya ng palakas. Kasi nga baliktad, no? Hindi naiintindihan ang ginagawa.
Pumasok na ang Ash Wednesday. Alam mo ba, ba't ka nagpalagay ng abo? Yung iba sabi, wala lang, trip lang. Sa bagay, totoo naman. Ang pangit naman kung ikaw lang ang walang dumi sa ulo ng Miyerkules. Yung iba sa inyo, Father, lakihan nyo po, lakihan nyo. O gusto nyo, malaki, hintayin nyo ako. Pag ako naging pare, hindi na ako gagamit ng daliri, stamping pad na. Tuk, next, tuk, next. Hello, Kitty. Next, Kero Kirope. Hello, SpongeBob. Patrick, no? May mga design pa po. Papasok na po tayo sa panahon ng mga mahal na araw. Maglalagay na naman tayo ng palaspas. Sa susunod na linggo, araw na ng palaspas. Pag tinanong mo, bakit ka may palaspas? Wala, bagsak presyo. Sa bagay, totoo naman. 10 piso lang ang palaspas sa araw na yan. So, pakyawin nyo na, no? Pero naiintindihan nyo ba? Yung iba sa inyo, gugulo. Sa loob ng misa, nagkakasundutan kayo. Ano ko ba? Hindi naman ako manananggal. Huwag niyo po akong tusukin. Tapos, kung ingod-ngod niyo yung palaspas sa pare, pag blessing, Father, yung pare, sugat-sugat na, ate. Huwag mo naman ako saktan. Pare niyo ako. Kung gusto niyo basang-basa, intayin niyo ako maging pare. Pag ako naging pare, hindi na ako gagamit ng pangwisik. Tubig na ng bumbero. Father, tama na. Pag uwi mo, hubot-hubad ka na. Sabi, asin yung palaspas mo? Ito, sampagitan na lang, no? Lakas ng tubig, no? Ang palaspas ay paalala lang na pag inilagay mo sa pintuan mo, ay pinapaalalahanan ka na si Kristo ang hari sa bahay na to. Yun lang. Huwag yun ang pakomplikahin. Sabi, brother, akala ko pwedeng ilaga yan. Pang-alis ng ubo. Oo, alis din ang buhay mo, no? Alis ubo, alis buhay. Patay ka na. Wala ka ng ubo, no? Papasok na tayo sa mga mahal na araw, no? O, panoorin niyo si Brother Michael. Sa Holy Thursday, ako po ang i-interviewin sa QTV11 na walang masyadong nanonood. Nandun po ako. Alas 9 po ng umaga. Tapos sa Good Friday, alas 12, ako po ang magsasalita sa 7 Last Words sa Channel 2, no? Parang, Diyos ko, 10 minutes nga lang binibigay sa akin dun. Parang hihinga pa lang ako, tapos agad. Agad-agad, no? Hindi pa ako nagsasalita, no? Papasok na tayo sa mga mahal na araw. Reminder po, ang panahon po ng mga mahal na araw, tatandaan nyo po that Lenten season begins as Wednesday and ends Holy Thursday evening. Pagdating po ng Holy Thursday evening, hindi na po Lent ang tawag doon. Ang tawag doon ay Paschal Triduum. Pakisabi nga po, ibig sabihin, 3 araw na paghahanda at paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano mangyari sa Holy Thursday? Sa umaga, may tinatawag na Christmas. Yung Chrisim, yung ginagamit sa binyag, sa kumpil, bibintisyonan ng obispo. Halimbawa, ito po ay Paranaque. Lahat ng mga pare ay pupunta sa katedral para mag-celebrate ng misa with Bishop Jess Mercado at bibintisyonan nila ang lahat ng langis na ginagamit ng simbahan. Anong tawag sa anak ng taong grasa? Baby oil. Okay? So, babasbasan ng chrism oil at ang oil for the sick. Kasi na-expire din po yun. Yung mga langis na aabutan na meron pa, susunugin po yun. Susunugin kasi bago na yung langis. At yung araw rin yun ay anibersaryo ng lahat ng mga pare. Because remember, when Christ instituted in the evening, the Last Supper, kaya nga supper kasi evening, wala namang last breakfast, no? Last Supper, ipinapakita doon that the sacrament of Eucharist presuppose the sacrament of holy orders. Dahil sa Eucharistia ay nagkaroon din ng sakramento ng banal na ordinasyon. Yung araw na yan, anniversary ng lahat ng mga pare. So regaluhan nyo naman at pakainin nyo naman yung mga parish priest nyo. Because that's their day, anniversary. Sa gabi, mangyayari yung Mass of the Lord's Supper, commemoration, at saka yung washing of the feet. In fact, I'm telling the parish priest na sana wag naman nilang gawing masyadong literal na puro lalaki lang ang hinuhugasan. Kung kayo po ay mga taong simbahan, you could suggest na pwede rin pong magsama ng huhugasang mga babae, bata, matanda, may asawa, dalaga, to symbolize that service is for all. Kasi nangyari sa atin, mga apostol lang. At nakakatawa yung mga huhugasan ng paa, bago pa hugasan, nahugas na. At naka-pedicure pa. What's the purpose? Bakit ang banal na misa ay may kasamang paghuhugas? To show that the fruit of the Eucharist is none other than service. Okay, malinaw po. Tapos mapapansin nyo po, wala hong final blessing. After po ng communion, tatanggalin si Kristo sa refrigerator, yung tabernacle, ipuprosesyon siya, papunta doon sa tinatawag na altar of repose. Walang final blessing, kasi yung final blessing makukuha na natin sa Easter Vigil. Bakit? Kasi yung Huwebes, Biyernes, Sabado ay isang selebrasyon lang. So pag nagsimba ka ng Huwebes, dapat Biyernes magsimba ka rin at Sabado para makumpleto mo.
makikita nyo rin po doon na tatanggalin yung mantel ng altar. Bakit? Si Kristo yung altar, yung mantel yung damit niya, di ba? Para ipakita doon na nung gabing yun ay hinubaran na ang Panginoon para sa iyo. Dalawang pamamaraan, tatanggalin or pwedeng hatakin bigla ng pare. Bakit? Galit siya, madumi na nagalit. Nag-walk out yung pare, hindi. Ba't biglang hatak? Si Kristo ang lamesa, and we believe also in the interpretation na yung damit ay ang kanyang mga apostol. Ba't biglang hatak? Para ipakitang nagtakbuhan na ang mga apostol nung gabing yun. At nakakatawa, lahat sila tumakbo. Ang bumalik lang si John kasi naisip niya, ba't ba ako tumatakbo? Ewan ko, ba't ka ba nakitakbo, no? Kaya bumalik si John kasama ni Mary sa ilalim ng krus. Pagdating niyan, mangyayari na po yung bisita, iglesia, na ang nangyayari, bisita, merienda. Pinapatulan nyo lahat ng kikiam, squid balls, pansit. Tumigil-tigil kayo, magdasal kayo. Anong dadasalin namin, brother? Istasyon ba ng krus? Hindi po. You don't pray the stations of the cross on Holy Thursday. You pray it every Friday. Especially Good Friday because it is a historical event. Eh brother, anong gagawin ko pa nagbisita iglesia ko? Anong dadasalin ko? Wala. Just shut up. Just be there for Jesus. Kasi yun lang ang hiniling niya sa mga apostol niya. Watch and pray. Anong ginawa ng mga apostol? Natulog. Kaya pag nakatulog ka, rejoice, biblical ka. Okay? Pagdating ng Good Friday, walang misa, malungkot, parang may kulang sa simbahan. Pag yun ang naramdaman nyo, very good. Kasi nawawala na si Kristo, namatay na si Kristo. Magkakaroon ng 7 palabras, makinig kayo sa mga 7 huling wika ng Panginoon na kung saan pinakita niya ang pagmamahal niya sa inyo. Imagine niyo, pinarusahan, binastos na, pero ang lumutawi pa rin sa bibig niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung ako nandun, sabihin ko, no? Alam nila, kaya ka na ipako dyan. Kung ako ipako nyo doon, hindi lang 7 masasabi ko, 30,000, puro mura, mumurahin ko lahat ng tao doon. 7 last words. Pagdating ng 3:00, liturgy of the word with communion. Walang misa. Medyo mahaba yan kasi mahaba ang mga readings. Tsagain nyo. Bakit kayo magtsatsaga? Magpalit kayo ng Panginoon. Ikaw na lang ipako, siya muuupo. Okay, tsagain nyo. Pagkatapos nun, wag naman kayo mag-outing at mag-swimming. Ang kapal naman ng mukha nyo. Si Kristo nakabayubay sa krus, ikaw nakabayubay ka sa Splash Island. Ano ba naman yun? At maligo kayo pag 3:00, hindi po totoo yung duduguan tubig. Kayo ang duduguin pag naamoy yung katabi nyo hindi naligo. Maligo kayo, ambag nyo na sa Panginoon nyo, mabawasan man lang ang problema niya. Sabado, pupunta tayo sa mga simbahan natin. Pagpasok natin, madilim ang simbahan. Bakit? Para ipakitang tayo nasa gitna ng kadiliman. O kaya baka hindi na talaga nakabayad ng kuryente yung parokya nyo. Mahina ang koleksyon. Bakit madilim? Papakita doon yung Paschal candle that symbolizes Jesus Christ. The light of the world who will redeem us from the pit of darkness of sin. At nakikita nyo yung Paschal candle, mukhang pilar, ng laki, di ba? Bakit? Eh, mayaman ng parokya nyo, kayang bumili ng ganun eh. Pakialam mo. Yung ba yun? Bakit mukhang pilar ang Paschal candle? Remember yung story ni Moses nung tumawid sila sa dagat? Na nagpadala ang Diyos ng pillar of fire to save the Israelites? Yun po yun. To symbolize that the fire during the time of Moses is the same fire saving His people. Kaya nga napaka-dramatic niyan. Sisigawan pare, ang liwanag ni Kristo. At sasagot tayo, salamat sa Diyos. 3 beses yun. Simula sa likod. At napapansin nyo, palakas ng palakas yung sigaw. Para ipakitang unti-unti nang nabubuhay ang Panginoon. Pangalawang sigaw sa gitna, ang liwanag ni Kristo. Magsisindi tayo ng kandila at unti-unting nagliliwanag ng simbahan kasi umabot yung apoy doon sa mga kurtina, takbuhan ng mga tao, nasusunog ang parokya. No? Pagka nasindihan na lahat, kakantahin ng exultet o yung maringal na pagpapahayag na buhay na ang Panginoon. At pagkatapos nun, magkakanta ang pare, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At lahat ng matatanda, papuri. Sasayaw na sila, buhay na ang Panginoon. At pag buhay na ang Panginoon, balik na naman kayo sa dating ugali. No? Yun ang problema natin. Mga kapatid, bago matapos si Brother Michael, sana makapasok po kayo sa mga mahal na araw ng may sigla. Tatandaan nyo po, kahit ito'y panahon ng kalungkutan dahil nagtitika tayo, ito ay panahon ng kaligayahan sapagkat alam mong minahal ka ng Diyos sa gitna ng kasalanan mo. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sinungaling. Sabihin nyo nga, ang pag-ibig ng Diyos
ay hindi sinungaling. Harap ka sa katabi mo, yan ang sinungaling, no? Yung pagmumukhang yan. Bago po ako matapos, may kikwento ko sa inyo bilang pagtatapos. Third book ko na to, ha? Nakakahiya naman. Kung di pa kayo nakakabili ng first book at second book, huwag kayo makikinig dito, takpan nyo, tenga nyo. Minsan daw meron tatay, sabi niya sa asawa niya, anak, darling, dahil mahal ko kayo sa pamilyan to, bawal ang sinungaling. At ayokong malamang may nagsisinungaling. Para turuan tayong magsinungaling, bumili ako ng robot. Para turuan tayo ng robot, wag magsinungaling. Sabi ng babae, ano naman yung robot na yan? Darling, wag mong ginaganyan yan. Magaling yung robot na yan. Yung robot na yan, pag may nagsasalita at nalaman niya nagsisinungaling, nananampal na lang bigla yung robot. Sabi ng babae, galing naman yan. Sinubukan doon sa anak na high school. Anak, saan ka nagpunta kahapon? Siyempre, pumasok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sinampal agad ng robot yung anak. Sabi na, ay, ang galing! Nagsisinungaling ako! Hindi ako pumasok, daddy. Pumunta ako sa bahay ng kaklase ko. Tamang walang yaka, sinungaling ka, yung robot nahuli ka. Anong ginawa mo sa bahay ng kaklase mo? Dada, siyempre, nag-group study kami. Nagawa kami ng assignment, sinampal ulit ng robot yung anak. Dumugo na, ang galing ng robot! Daddy, hindi. Nag-cutting classes ako. Cutting classes, sorry po. Sabi ng tatay niya, walang yaka. Nagka-cutting ka. Alam mo ba, nung ako nasa edad mo, hindi ko nga alam yung salitang cutting, sinampal yung tatay. Nagulat yung tatay, sumabat na yung nanay. Sabi niya, darling, ano bang ginagawa mo sa anak, sa batang yan? Huwag mo ginagawa yung bata, anak mo yan, sinampal yung nanay. Hindi pala niya anak yan. Nagkagulatan yung tatay at sa ibang lalaki pala. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sinungaling. Bilang pagtatapos, nais ko pong kantahin itong huling awitan. Napakalapit po ng kantang ito sa puso ko, sapagkat ang title ng kantang ito ay napakalapit sa puso ko. Ano? Kaya malapit. Itong kanta pong ito ay ginawa ko nung ako'y batang, when I was still a young and handsome seminarian. Now I'm only handsome, I'm no longer young. Ginawa ko po ito nung second year college ako nung nagka-crisis ako. Kasi nung seminarista ako, na-in love po ako, nagka-girlfriend ako. Nung ako'y seminarista, nagka-crisis ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ako pa? Alam ko may tsura ako at magandang lalaki ako, pero bakit ako? Ano? So nadagdagan ng crisis ko, kayabangan. Ano? So ginawa ko po itong kantang ito. Nung nagdasal ako, Lord, gusto mo ba maging pari ako? At na-realize ko that God wants me to be a priest, so I wrote this song. The title of this song is Panalangin ng Isang Lingkod. At sana ito po maging panalangin nating lahat, na habang tinatawag tayo ng Diyos sa dambana ng Kanyang pag-ibig at kapayapaan, ipangako natin sa Kanyang maglilingkod ka at ihakatid natin ang isa't isa sa ating Ama. Ang bilis ko magsalita, no? Para akong highway. Tinawag mo ako sa dambana ng iyong pag-ibig. Idinulot maglingkod sa bayang hinirang. Dinasbasan, pinagpala at kinalinga. Dahil sa iyong biyaya, ako ay tumalima. Ang iyong salita ang siyang gumabay sa aking isipan, damdamin at paggawa. Ang banal mong katawan ang siyang nagsanggalaang sa panganib ng kasalanan at nagbigay tanglaw sa daraanan. Panginoon, salamat sa biyaya mong bigay. Ang buhay kong taglay sa'yo'y iaalay. Maglilingkod kanino man, ako'y mag-aakay patungo sa iyo, aking Ama. Tinawag mo ako sa dambana ng iyong kapayapaan, na magsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Iyong hinirang, inatas at tinuruan, dahil sa iyong biyaya
ako ay tumalima. Panginoon, salamat sa biyaya mong bigay. Ang buhay kong taglay, sa'yo'y iaalay. Mahaglilingkod kanino man. Ako'y mag-aakay patungo sa iyo, aking Ama. Panginoon, salamat sa biyaya mong bigay. Ang buhay kong taglay, sa'yo'y iaalay. Mahaglilingkod kanino man. Ako'y mag-aakay patungo sa iyo. O patungo sa iyo. Patungo sa iyo, aking Ama. Patungo sa iyo, aking Ama. Brothers and sisters, may this season of Lent remind you not of your sin. Tandaan mong hindi namatay si Kristo at hindi siya nanatili sa krus dahil sa tindi ng kasalanan mo. Nanatili siya sa krus dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa iyo. And if it's that the reality, I promise you, every single day will be an occasion for you to smile, and surely it will always be an opportunity for you to laugh with God today. God bless you, brothers and sisters. And so, we will now go to the important part, the love offering. So you may prepare now your love offering envelopes. Sana ngayong panahon ng Kwaresma, dagdagan nyo naman yung ibibigay nyo sa Panginoon. Babalik ko yung sinabi ko, palit na lang kayo ipako. Ang Panginoon na lang magbigay ng love offering, no? Sana patuloy niyo pong pagpalain ang community dito sa Feast Alabang who has been blessing you so much. And as you prepare your love offering envelopes, I hope when you place your monetary love offering to the Lord, you put it in love. You put it with faith. You put it with hope na sana gamitin ng Diyos ang mga salaping ito para makaabot pa ng maraming tao. Habang inahanda po natin ang ating love offering envelopes, may we be reminded of God's tremendous love for all of us. Mga kapatid, sana po suportahan niyo po yung paglabas ng 2 libro pa ng Laugh with God Today at yung CD album na Michelangelo and the Small Brotherhood. At sana po pagdasal niyo po si Brother Michael na sana marami pa po tayong matouch na mga tao and make them realize that to be Catholic is not boring. Most especially to be Christian is never boring. But to be with the Lord is always a happy opportunity to smile, to love, and to serve. Kindly place your love offering envelopes near your chest and say this prayer with me. Father, thank you for blessing me. Thank you for giving me the opportunity to bless others. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Ngayong panahon ng Kwaresma, sapat na po ang pag-ibig mo para ako ay mabuhay. Panginoon, pagpalain mo ako, ang aking negosyo, ang aking hanap buhay, at higit sa lahat ang aking mga mahal sa buhay. Huwag mong hayaang mapalayo kami sa iyo. Mahal kita, Panginoon, at alam kong mahal na mahal mo rin ako. And so, accept this offering with humility and with love. In your mighty name, Jesus, my King and Lord. Amen. Let us now bring with joy our love offerings to the Lord. I can hear the sound. It's the sound of an abundance of rain. I can see the clouds filled with God's
favor and it's tearing the sweat.